So sabi doon, I declare the things from the beginning. And I know and declare what is still to come. So God is speaking about the future. No? Kahit na, kung titignan natin, it speaks about the foreknowledge of God. Alam na ng Diyos kung ano yung mangyayari sa hinaharap. No? Pero, isang magandang paglilinaw lang po na hindi fortune teller ang Panginoon. Hindi siya manghuhula. Hindi niya hinuhulaan kung ano yung mangyayari sa hinaharap. Bagkus, siya mismo yung gumawa nung hinaharap. Siya yung nagtakda kung ano yung mangyayari sa hinaharap. So the reason God knows the future is because He plans the future. And He accomplishes the future. So that is what it means to be God. So sabi pa doon sa kasunod sa dulo ng verse 10, my purpose, or in others, sa ibang salin po, my counsel will stand and I will do all that I please. I will do all that pleases me. So kung titignan natin, lahat ng nangyayari, dito pa lang po sa talatang ito, no, sa dalawang verse na binasa pa lang natin, makikita, pinagpapakilala na ang Diyos sa kanyang pagiging Diyos. Nangako ang Diyos, wala nang iba, at lahat ng bagay na nangyari sa mundo at mangyayari pa ay nasa ilalim ng aking kapahintulutan, ng aking kontrol. So, sabi ni John Piper dito, sovereignty of God is about God having the rightful authority, freedom, power, and wisdom to bring about what He intends to happen. Kung ano yung purpose, ano yung plano ng Diyos na pangyarihin, yun yung mangyayari. No? He has the rightful freedom. Walang umi-impluwensya sa Kanya, walang nagfo-force sa Kanya na gawin yung isang bagay. Walang nagbabribe sa Kanya, ano ba yung bribe? Walang nanunuhol sa Kanya para gawin yung isang bagay. Lahat ng bagay ay ayon sa Kanyang kapahintulutan. He intends, ibig sabihin, meron siyang purpose. Kaya nga sa verse 10, again, my purpose will stand, and I will do all that pleases me. So, sa next slide po, makikita natin, sabi dyan, in Daniel chapter 4, verse 35, okay lang po, pabasa kung sino po unang makakita. Ayan, salamat po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. So, ganun din. Binabanggit ng Diyos na lahat sa mundo ay wala. Everything is nothing. And wala tayong masasabi sa Panginoon, no one can say to Him, what have you done, O God? So, kung bakit nangyayari yung isang bagay, we cannot say to God, what have you done? Bakit nag-exist yung evil? What have you done, O God? So, lahat ng bagay ay may plano, may purpose ang Panginoon kung bakit ito nangyari. Kagaya nung binanggit ni Deacon Anthony kanina during preaching. And later, lalo pa nating makikita yung pagiging soberano ng Panginoon. No one can question Him. And if He has purpose to do something, He will make it happen. And sa Isaiah chapter 14 verse 27, sabi doon, no one can force or bribe God and no one can stop Him from doing what He intends to do. So, the entirety of the Bible speaks about God's sovereignty. Simula sa creation from Genesis chapter 1. In the beginning, God created the heaven and the earth. God said, let there be light, and there was light. So lahat, even the creation, ay under sa sovereignty ng Diyos. And His authority over all creation. In Psalms chapter 33, verse 6 to 9. Okay lang po pabasa ulit. Psalms chapter 33, verse 6 to 9.
Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. Again, sabi doon, gusto ko pa lang po ibigyan ng emphasis yung 8 and 9. Sabi doon, let all the earth fear the Lord. Let all the people of the world revere Him. For He spoke, and it came to be. He commanded, and it stood firm. So lahat ng bagay na ginagawa ng Panginoon, lahat yun may purpose. Sa pag-angat, tayo, pwede tayong lumakad, no? Kung saan na lang tayo tangayin, kung saan tayo mapadpad. Pero ang Lord, sa bawat hakbang na Kanyang gagawin, lahat yun may purpose. Sa pag-angat lang ng daliri niya, lahat yun may purpose. Kumbaga lahat para sa Panginoon may purpose. Ganun kasoberano ang Panginoon. For He spoke and it came to be. He commanded and it stood firm. So para mabigyan natin ng makita natin kung paano kumikilos ang Panginoon sa ating buhay, sa ating mundo, kinategorize ko po siya sa dalawang bagay. Una po is God is sovereign over natural world. So soberano ang Diyos over natural world sa mismong mundo natin. No, in Proverbs chapter 16 verse 33, ano po yung sinasabi diyan? Kung okay lang po, pabasa po kahit sino po. Proverbs 16:33, yung isa naman po sa Matthew 10:29. Opo. 16. The law is cast into love, but the whole disposing thereof is of the Lord. Ayun. Thank you po. Opo. Ayun. Thank you po. So, kung titignan, sabi doon, yung lot ay kinakast, no, in the lap, but still yung decision, kung ano yung lalabas doon, is of the Lord. Di ba? Whatever random things na maisip natin, no, kung uulan ba o hindi, no, kung ano pa bang random na pwede nating isipin. No, kung sino yung mananalong presidente sa susunod na mga panahon, 'di ba? Lahat ng pwede nating isipin na random, lahat 'yon nasa kapaintulatan pa rin ng Panginoon, still under God's governance. And in Matthew chapter 10:29, even the less important creation nasa ilalim pa rin ng governance ng Panginoon. Ano pong sabi doon sa Matthew 10:29? Amen. Salamat po, no? Kahit na yung ibon, walang mahuhulog sa lupa nang hindi ipinahintulot ng Panginoon. So even yung less important na yon, under God's governance, what more? Yung buhay natin dito sa mundo. So there are no details, sabi dyan, too small or big for God to control. Just like sa buhay ni Jonah. Tumakas siya mula dun sa ipinag-uutos ng Diyos. Di ba? Anong ginawa? Inutusan ng Diyos yung dagat na tumaas yung alon. And sununod siya nun. Ano pa? No, nagbunutan sila kung sino ba talaga yung may sala sa bagay na to. And yung name ni Jonah yung lumabas sa dami ng tao na nandun sa bangkang yon na nakasakay. So doon makikita natin yung pagkilos ng Diyos, yung soberanong kilos ng Diyos. Yung governance niya over all His creation. Ano pa? Nung hinulog na siya sa dagat, anong nangyari? Nilunon siya ng malaking isda. Inutusan niya yung malaking isda and sumunod siya sa Diyos. And sa bandang dulo ng Jonah, no, pati yung pagtubo nung puno, nung halaman, sinunod din ang Diyos. Even yung worm na kumain dun sa halaman, sinunod ang Diyos. So again, there are no detail too small or big for God to control. So kung makikita po natin, ganito po yung format na ginawa ko. Kasi, kumbaga, gusto ko rin po i-share, magkaroon ng copy yung bawat isa. So in times na tila parang naguguluhan tayo, nangangamba tayo sa buhay, balikan natin patungkol sa soberanong kilos ng Diyos. Sino nga ba yung Diyos na ating sinasamba? Ito nawa yung maging comfort sa atin.
Na no matter gaano man kaliit o kalaki yung isang bagay, God is still in control. Sabi dito, He stops whatever He wills to stop. And if things happen, it is because God has a purpose for it. Again, babalik tayo dun sa Isaiah chapter 46 verse 10. My purpose will stand and I will do all that pleases Him. So kung may tanong tayo sa isip natin, bakit nangyayari isang bagay na to? Bakit nag-exist yung bagay na to? It's because God has a purpose for it. Hindi man natin maintindihan at the moment kung bakit nga naman nangyayari yung isang bagay. Pero binanggit ng Diyos that He has a purpose for it. So He created things according to His will and not one is missing. No? Pinakikita din ito yung pagiging soberano ng Diyos sa lahat ng kanyang nilikha. He created things according to His will and not one is missing. Isaiah chapter 40 verse 26. Ano po yung sabi dito? Isaiah 40:26. Sabi dito, lift your eyes and look to the heavens. Who created all this? He who brings out the starry host one by one. Isa-isa tinawag ng Diyos yung mga bituin sa langit, and it exists. He calls them each one by name. Because of His great power and mighty strength, not one of them is missing. So nawa sa mga bagay na ito nakikita natin yung pagiging Diyos mismo ng Diyos. And even the time for everything, He controls. Ecclesiastes chapter 3 verses 1 to 11. Kung ating babasahin, may time ng pagtatanim, may time sa pag-ani, may time sa pagtawa, maging sa pag-iyak. Lahat ng ito ay under God's control. Even the milliseconds of history, He governs. And ano pang sabi dito? Floods and droughts, He governs in Psalms chapter 147, verses 15 to 18. Kung babasahin natin. Yung mga bagyo, even yung snow, lahat ng weather ng season sa mundo natin, still under God's governance. And in Job chapter 37, kung atin pong babasahin. Sige po kung sino po unang makakita. Job chapter 37. Job 37. Sige po, yung 1 to 5. Amen. Salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. No, God's voice, sabi dito, yung tinig ng Diyos, in marvelous ways, He does great things beyond our understanding. And sabi pa doon kung dadagdag pa natin yung verse 6, sabi doon, He says to the snow, fall on the earth, and to the rain shower, be mighty downpour. So even the seasons of the earth is under God's control. Siya yung nagpapatupad kung kailan uulan, kung kailan magkakaroon ng tagtuyot, no, kung kailan babagsak yung niebe mula sa langit.
He has all the control. And sabi, babalikan ko yung verse 5, God's voice thunders in marvelous ways. He does great things beyond our understanding. So maraming bagay pa ang ginawa ang Diyos at patuloy niya pang gagawin na marahil hindi natin maintindihan at the moment. But again, He has His purpose in doing all these things. For He is our sovereign God. Ano pa? Sabi doon, even in disabilities, God is in control. Kung titignan natin, ano bang purpose? Bakit merong sakit? Bakit merong disabilities sa mundo? But still, sabi doon in Exodus chapter 4:11, still God is in control. Exodus chapter 4 verse 11, sabi doon, the Lord said to him, who gave man his mouth? Who makes him deaf or mute? Who gives him sight or makes him blind? Is it not I, the Lord? So makikita natin, even yung mga kapansanan sa mundong ito, still, God is in control. Meron siyang purpose kung bakit niya ginawa ang mga bagay na ito. And it may not be easy for us, and we may not understand at the moment bakit nangyayari yung mga bagay na yon. But He has a purpose in it. And for us believers, sabi sa Romans 8:28, ito yung very common para sa atin. Ito yung pinangahawakan natin, a great comfort for us sa lahat ng mga bagay na nangyayari sa atin. Sabi doon, all things work together for good. All things, ibig sabihin, whether it be good or bad para sa atin, as long as it happens, God has a purpose for it. It is for our own good. So we must trust God. Yun yung magagawa natin. Sa katotohanang binanggit patungkol sa kasoberanuhan ng Diyos, we must trust God. And it takes faith to trust Him. Just like Job and Abraham. Si Job, nung time na sinusubok siya, ang sabi niya sa asawa niya, magpapasalamat lang ba tayo? Magpupuri lang ba tayo? Sasamba lang ba tayo sa Diyos kapag tayo'y pinagpapala? At susumbatan na natin siya pagdating ng paghihirap? Sino pa? Abraham, to the point na patayin niya mismo sa sarili niya mga kamay, ialay niya yung anak niya, si Isaac. Pero ang ginawa niya, nagtiwala siya sa Panginoon. Sapagkat kilala niya kung sino yung Diyos na kanyang sinasamba. Kilala niya na soberanong Diyos yung kanyang Diyos na sinasamba. Anong sabi sa New Testament? No, sa Hebrews? Bakit sinunod ni Abraham? Bakit willing siyang ialay si Isaac? Sapagkat alam niya na kayang buhayin lamang ng Diyos si Isaac. Ganun yung faith. Ganun kilala ni Abraham yung Diyos na kanyang sinasamba. Na yung Diyos na kanyang sinasamba ay Diyos na buhay. Diyos ng buhay. Diyos na may akda ng buhay. At yung Diyos lamang ang may kakayanan, may karapatan na kumuha ng buhay. At kung sinabi ng Diyos na Abraham, ialay mo yung anak para sa akin, willing si Abraham na gawin yun. Sapagkat kilala niya yung Diyos na kanyang sinasamba. And brothers and sisters, we are worshiping the same God as Abraham. He is sovereign. And remember, even in our sufferings, persecution, and heartbreaks, God has a purpose and He is in control. And sabi doon sa 1 Peter chapter 4 verse 19, let us who suffer according to God's will commit ourselves to our faithful Creator. Let us commit ourselves to our faithful Creator. Faithful yung Diyos na ating sinasamba. Just like Abraham, he committed himself to his faithful Creator.
And just like Jesus Christ, who committed himself to God the Father, to God who is our Creator. Second po, sabi dito, God is sovereign over human affairs. So hindi lamang siya sovereign sa mga natural na bagay dito sa mundo, sa lahat ng bagay na nilikha niya, but even sa human affairs, sa mga pangyayari sa mundong ito. In Daniel chapter 2 verse 21, it speaks about the leaders of the nation, na even yung mga hari ay nasa ilalim ng soberanong kilos at gabay ng Diyos. Sige po, basahin natin Daniel chapter 2 verse 21. Kung sino po unang makakita? Daniel chapter 2 verse 21. Sige. Opo. Changes the times and seasons. He removes kings and establishes kings. He gives wisdom to the wise and knowledge to those who have understanding. Amen. Salamat po. Purihin po ang salita ng Diyos. So again, sabi doon, He sets up kings and disposes them. Ang Diyos ang nagtatalaga. So walang aksidente, hindi aksidente na yung mga nagdaang presidente natin ay naging presidente ng Pilipinas. Hindi aksidente, walang aksidente sa mundo. Lahat ng bagay ay nasa ilalim ng kapahintulutan ng Panginoon. So even the kings, the president that are under God's governance, for they are not sovereign, but is also under the authority of God. So kung yung mga hari, no, na mga pinakamatataas na ranggo sa mundo marahil, sa bansa, sa isang bansa, mga presidente, ay nasa ilalim ng kontrol ng Diyos, what more tayo? Ng mga simple at normal na mamamayan lang ng bansang kinabibilangan natin. Everything is under God's governance. Every nation is under the sovereign authority of God. Even to the point of worst evil ever recorded in history. Lahat yun nasa kapahintulutan ng Panginoon. And ano yung pinaka-worst evil na nangyari sa history? The nation has plotted against the Son of God. So that is the worst history that was ever happened. And yet, it is the best history for Christians. It is the worst history sapagkat yung mismong bansang Israel ay nagkaisa para ipapatay si Kristo na anak ng Diyos. Acts chapter 4 verse 27 to 28. Sige po, pakibasa nga po. Acts chapter 4 verse 27 to 28. Acts chapter 4, 27 to 28. For truly in the city there were gathered together against your holy servant Jesus, whom you anointed, both Herod and Pontius Pilate, along with the Gentiles and the peoples of Israel, to do whatever your hand and your purpose predestined to occur. So makikita natin doon, ipinahintulot ng Diyos yung mga pagkakasala, no? Yung mga yung pagnanais ng mga tao na patayin si Kristo, ipinahintulot ng Diyos yun. In order for what He predestined to occur. Kung ano yung purpose niya, binanggit pa doon. Kasi may layunin ng Diyos sa lahat ng bagay na nangyayari sa mundo. So take note, it must be clear that God allows that kind of wickedness to happen without Him sinning. Kagaya ng binanggit din ni Deacon Anthony kanina. Inalaw ng Diyos na mangyari, pumasok yung kasalanan sa mundo, yung wickedness to happen that time, no, magplot yung mga tao para ipapatay si Jesus Christ, but without Him sinning, without God sinning. Because all that He do according to His perfect counsel and will are all righteous. Lahat ng ginagawa ng Panginoon ay righteous.
Ipinahintulot niya yon? Yes, because He has a greater purpose. And that purpose is perfect. And that purpose is righteous. For God is righteous. For God is perfect. Sino yung nagkasala? Yung mga tao. But God allowed that thing to happen. Ipinahintulot ng Diyos na mangyari para mapangyari yung purpose niya. Para magkaroon ng kaligtasan ang bawat mananampalataya sa Kanya. So brothers and sisters, kung titignan natin, even our salvation pala is under God's sovereignty. Lahat ng ito ay nasa ilalim ng soberanong kilos ng Diyos. And sabi doon, God does ordain things in accordance with His good and perfect nature. Ephesians chapter 1 verse 11 describes God as the one who works all things according to the counsel of His will. Walang impluensya ng tao, hindi siya naiimpluwensyahan ng kung sino man. Even yung election is not influenced by people or anybody. Hindi tinignan ng Panginoon, sino ba yung pipili sa akin pagdating ng araw? No, siya yung pipiliin ko. No. Because sabi sa Romans, walang pipili sa Panginoon. So kaya pumili ang Panginoon, it is under His own perfect counsel. It is all under His perfect will. Siya mismo yon sa sarili niya. Sapagkat alam ng Diyos na walang pipili sa Kanya. And then in Ecclesiastes chapter 3 verse 14, it speaks about whatever God does will endure forever. Ayan yung pong basahin ko, Ecclesiastes chapter 3 verse 14. Sabi dito, I know that everything God does will endure forever. Nothing can be added to it, and nothing taken from it. God does it so that men will revere Him. So lahat ng bagay na ginagawa ng Panginoon, ito yung purpose niya. Upang ating siyang sambahin, to revere Him. Pag sinabi nating revere, reverence, kumbaga, yung sambahin siya, yung devotion natin, magkaroon tayo ng godly fear sa harapan ng ating Panginoon. And let us take note again, we have no Savior without the sovereignty of God. Again, we have no Savior without the sovereignty of God. We have no salvation without His sovereignty. And our salvation was secured by God's sovereignty. Dahil soberano ang Diyos, kung tayo iniligtas na ng Panginoon, wala nang makakapag-snatch sa atin out of His hand. Diba? That's sovereignty of God. Nawa yung bagay na nalalaman natin patungkol sa sovereignty of God, magdulot sa atin ng pagpupuri sa ating Panginoon, ng pagpapasalamat, at nawa itikom nito yung ating mga bibig, anumang objections na meron sa ating mga puso. So all things happen according to His governance, His sovereignty. So in 1 Timothy chapter 2 verses 2 to 4, sige po kung sino pong unang makita, 1 Timothy chapter 2 verses 2 hanggang 6 na po.
2:6 po. For kings and all those in authority, that we may live peaceful and quiet lives in all godliness and holiness. This is good and pleases God our Savior, who wants all people to be saved and to come to knowledge of the truth. For there is one God, the one mediator between God and mankind, the man Christ Jesus, who gave himself as a ransom for all people. This has now been witnessed to at the proper time. Yan, salamat po sa pagkabasa ng salita ng Diyos. So lahat, no, even yung point ng death ni Jesus Christ, even from eternity past, pinlano na ng Panginoon. Bago pa man likayin ang mundo, nagkaroon na ng covenant between God the Father and God the Son. Pagdating doon sa work of redemption. Even from eternity past, itinakda na nila na mangyayari ang mga bagay na ito. And it is still under God's sovereignty. In John chapter 6 verse 44, people were able to come to Christ because God allows it. Malibang ipaintulot ng Ama ng sino man ay makalapit kay Kristo, hindi siya makakalapit. So kung tayo ay nakakalapit kay Kristo, ito'y dahil ipinaintulot ng Diyos. And the Son compellingly revealed the Father to us. In Matthew chapter 11 verse 27. Hindi lamang to binanggit sa atin, bagkus pinagkalooban tayo ng pagkaunawa patungkol sa Diyos. No, maraming taong nakapakinig ng salita ng Diyos pero hindi lahat nakaunawa. So kung tayo ay nakaunawa patungkol sa bagay na ito, ay dahil ipinahintulot ng Diyos. Still under God's sovereignty. And lastly, He granted us the gift of faith. Ephesians chapter 2, verses 8 and 9. Ang sabi po doon sa Ephesians chapter 2, Ephesians 2, 8 and 9, sabi doon, for it is by grace you have been saved, through faith, and this is not from yourselves, it is the gift of God. So from the point before the creation pa, nagkaroon na ng pagpili ang Panginoon out of His sovereign will. And in John chapter 6 verse 44, Diyos mismo yung naglapit sa atin kay Kristo. At binigyan tayo ng pag-unawa ng Diyos patungkol sa ating mga kasalanan, patungkol mismo sa Diyos. And lastly, He granted us, siya din mismo, yung nagkaloob sa atin ng gift of faith. Again, for it is by grace you have been saved through faith, and this is not from yourselves. It is the gift of God, not by works, so that no one can boast. So when it comes to our salvation, it is all the works of God, so that no one can boast. Now, ngayon na nalaman natin, no, nabalikan natin yung patungkol sa sovereignty ng Diyos. How should we respond to God's sovereignty? Paano dapat tayo mag-respond sa pagiging soberano ng Diyos? Sabi dito una, let the knowledge of God's sovereignty be an occasion for worship. Nawa, magdulot ito ng pagpupuri sa ating mga puso na yung Diyos na ating sinasamba ay Diyos na soberano pala. Nang lahat ng bagay, even evil in this world is under His authority. Though He is not the author of sin, but still, nasa ilalim ng kapahintulutan ng Panginoon. Even Satan, during that time of Job, temptation kay Job, hindi kumilos si Satan unless ipinahintulot ng Diyos. So it is a great comfort, and yung assurance ng ating salvation ay nasa Diyos. Na yung Diyos na ating sinasampalatayanan ay Diyos na makapangyarihan sa lahat. And He can overcome Satan, He can overcome death, at anumang bagay na naghihiwalay sa atin sa Diyos, He can
kaya niyang pagtagumpayan. So again, let the knowledge of God's sovereignty be an occasion for worship. Number 2, let us never doubt the work of God in our lives. Whatever things unfold in our lives, God is in control. Whether it be good or bad, marahil sa paningin natin, no? Masakit man para sa atin, pero let us always think that everything happens for a reason. And that all things work together for our own good. Even in discipline, lagi nating isipin na ang Diyos yung nagdidisiplina sa atin. No? Even sa pagpanaw ng mga mahal natin sa buhay, still God is in control. God is teaching us something. God has a purpose for everything. And number 3, let us marvel at God's work of salvation in our lives. God wrote it with His sovereign power. Siya yung nagtakda nito na mangyari ang bagay na ito. Kung babalikan natin, no, kung paano tayo naligtas, kung paano kayo nakakilala sa Panginoon, kung paano kayo umabot sa point na ito na tayo magkakasama dito, sama-samang sumasamba, pinag-aaralan natin yung sovereignty ng Diyos. Kung sino tayo before and up to now, everything nasa ilalim ng kontrol ng Panginoon, ng governance niya. Isn't it amazing how God is working in our lives? And number 4, sabi doon, let us be bold at the throne of mercy and grace of God in prayer, knowing that now we have a sovereign God. Walang imposible sa Panginoon. Hindi lang mga bagay na imposible sa atin, walang imposible sa Panginoon. No, na tila imposible na, no, sa paningin natin na mabago pa yung taong ito, yung mga mahal natin sa buhay. Ipanalangin natin sila sa Panginoon. Let us come boldly sa ating Panginoon. For our God is a sovereign God. Walang imposible sa ating Panginoon. And let us rejoice that our effort in sharing the Word of God with the people around us is never in vain. Ang Diyos, yung kumikilos sa puso ng bawat isa na pinangangaralan natin. No, kaibigan man natin, kapamilya man natin, God is in control. Ipanalangin natin sila. Let us come boldly to the throne of God's mercy and grace. And lastly, let us be calm and firm in these days of challenges, knowing that the victory belongs to God. And ano pa sabi doon? And He already won the fight. Brothers and sisters, napagtagumpayan na ng Diyos yung laban natin sa mundong ito. And He is continuously reigning for eternity. His kingdom has no bounds. Patuloy nang naghahari si Kristo, ang Diyos, at yung kaharian niya is continuously moving forward until the day of Christ. So again, ngayon na nalalaman natin yung sovereignty ng Diyos, let us be still and know that He is God. Psalms chapter 46, verse 10. So sa Diyos po ang papuri sa maikli nating devotion po. Any question po or any additional insights na marahil magandang marinig o ma-share natin sa iba?